Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw.
Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento. Ang impeachment complaint, ang isa sa, o rather, ang pinakamatayog na sandigan ho ng taong bayan kapag nais nating mapatalsik at mawala sa pwesto sa pamamagitan po ng impeachment case, ang isang impeachable officials. At dito po sa ating bansa ay signuso ito na ang atin pong bansa ay nasa malayang demokrasya pa kapag ho tayo ay nakakapagreklamo pa formally at nakakapagsampa pa ng kaso sa Kongreso ng isang impeachment case. Ang problema, noong isang araw mayroon hong grupo na nagsampa ng kaso laban sa Pangulo ng Bansa na si Ginoong Ferdinand Marcos Jr. Hindi ho tinanggap sapagkat yun daw hong Secretary General ng House of Representatives ay wala. Nasa bansang Taiwan. Pero alamin natin kung kasi kanina meron akong sinusubaybayang istorya na may meeting na ako nakita with the Speaker and complainant of the second impeachment by Makabayan Black and Speaker Bogie D. Yung pangatlo na inihain with the group of former Congressman Mike Defensor, hindi natin alam as of yet, while we speak, ano ang estado na nito. Kanya ho ating kakausapin ang ating panauhin sa linya, si former Congressman and former secretaries of different government agencies. Congressman Mike Defensor. Secretary, I will call you Secretary. Secretary Mike, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, Henry. Mike na lang po. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Sige. Mas maganda yata mas maganda yata matawag ko kayong Secretary sapagkat yung Congressman ngayon Mike, ganito na lang. Habang tayo nag-uusap, 5:44 ng hapon, ano ang estado noong third impeachment complaint na inyong isinampa? Ano na ho ang estado nito? Actually, Henry, ang nangyari dyan, kung nare-recall mo, tama yung binanggit mo kanina, nag-file kami nung first day at nagulat nga ako nung umaga kaming dumating sa Kongreso. Pumasok kami sa tanggapan ng isa sa opisina ng ating mga kinatawan. Dahil una ang Makabayan Black na nag-file. Tapos ang pagkakasabi sa akin, nag-usap kami, sabi hindi tinanggap, hindi man lang ni-receive. So ang reaksyon ko kagad, bakit ganun? Di ba sa Saligang Batas, napakalinaw naman yan, na Office of the Secretary General, hindi dapat yung tao mismo. Opo. Pangalawa, siyempre, mandato ng Saligang Batas yan, hindi lang basta-basta. Well, actually, rules ng Kongreso at maging ang Saligang Batas, malinaw. That immediately, pag na-receive ng Secretary General, ito ay idudulog agad o ipapadala sa Speaker's Office. Then, sinabing hindi ito tinanggap. Tumawag ako doon sa mag-endorso sa atin at ang sabi ko sa kanya, teka lang, hindi mo kailangan bumaba kasi alam mo naman, Henry, itong sitwasyon ng mga kinatawan natin, mga kongresista na lumalaban, medyo pinepressure, sinisiraan, tinitira. So sabi ko, maganda na to na huwag ka na magpa-expose muna. Nagkataon naman nung Lunes, yun nga, nag-file sila. Ako, ang stand ko, Henry, parang ayoko na dahil ang pakiramdam ko, alam mo yung sa karera ng kabayo, akala mo maayos, malinis ang labanan, itinali pala yung paanong mga lalaban. No? Isa lang ang pwedeng manalo at yun yung
isang impeachment na hindi ako naniniwala na ang aking palagay ay sila mismo nagpatula. Kaya ang nangyari itong kahapon nung nag-usap kami, nagulat na rin ako nung sa aming pag-usap, lumalabas, medyo pinasabihin yung mga ilang mag-endorse. Kaya sabi ko, okay, kung ganyan, mabuti na huwag na tayo mag-file. Huwag na nating itulak. Pero syempre, hindi pa naman, tingnan natin kung ano pa talaga mangyari sa darating na panahon. Pero ako kasi, personal na opinion ko to, pero grupo kami. Ang aking pananaw dito, parang magkakaroon lang ng script o lokohan ng impeachment process. Opo. Ngayon, ibig sabihin, ang estado nito, kung kayo ang tatanungin, hindi na. Pero paano ho yung consensus? Ano ang napag-usapan ng grupong final decision? Ang napag-usapan nila, sabi nila, sige, wag na muna tayong mag-file dahil napatas din yung mga nag-endorse. Yung isa wala dito, yung isa suspended. So may kanya-kanya mga sitwasyon yung mga kinatawa natin, mga congressmen. At ang napag-usapan namin, huwag muna magpa-file at tingnan natin kung ano mangyayari sa mga darating na panahon. Okay. Linawin natin kasi baka ho ang isipin naman, lalo ng mga umaasa, naniniwala at sumusuporta sa inyo. Nako, natakot na. Kinabahan na dahil baka matulad sila dun sa mga taong matapos sa kalabanan ng gobyerno, hinahanapan ng iba't ibang isyo. Ano po ang sagot ninyo roon? Ako, hindi. Ang pananaw ko dyan, kung merong congressman na mag-endorse ngayon o bukas, bagamat nasa committee on, nirefer na nila to sa rules committee, pag-usapan namin. Pero kung may mag-endorse at ilalaban talaga sa loob, wala din naman akong problema. Siyempre, parang ang pananaw ko dyan sige nga, tama yung binanggit mo. Ito lang yung panahon na makakapagreklamo kami aming ilalabas, no? Kung ano ba yung issue na nakikita naming mali. Yung corruption na nakikita namin, ang pangalagay namin, ang insidente mismo ang involved, ang saang mastermind, yung pagdakip kay Pangulong Duterte, na ano bang nangyari talaga dyan. At ang tingin din namin, saang dapat managot doon sa nangyari. Yung pagtanggal ng pondo ng PhilHealth, ito yung mga bagay na kailangan sagutin. Kaya ang sa isang banda rin, meron mag-endorse na congressman at lalabas, wala namang problema. Itutuloy pa rin natin. Bagamat, yun na, nakikita natin na medyo merong, alam mo nangyari, Henry, nung na-pressure sila, okay na. Diba? Pwede na kayong pumunta ulit dito. Parang ganun eh. So, may paglaban yung aking isip. Pero sige, consensus, tama yung binanggit mo. Kung anong desisyon ng group at sinabing ilalaban, papayag din naman ako. So, isa sa malaking problema ba ngayon ng grupo ninyo ay yung walang mag-i-endorsong congressman? Ayun, Henry, nung Lunes kami nag-usap, wala. Kasi yung nagsumama sa amin noong Miyerkules, wala ngayon dito sa bansa. And yun nga, isa sa mga naging problema namin. And nagulat din kami dahil sa ilang mga kasama natin. Siyempre, hindi ko naman, katulad ng binanggit mo, may pressure. Pero kung sakali na sila yung magsasabing hindi, sige, tuloy natin yan, di lalaban natin. At ito'y babanggitin ko rin sa grupo at pag-uusapan namin. So, ibig sabihin yan, kung halimbawang bukas makalawa, biglang may congressman na magsabi sa inyo, Congressman Mike, I will endorse your complaint. Itutuloy pa rin ninyo? Of course, Henry, sa nabanggit mo nga, may grupo, pag-uusapan namin, pero may sinabi mo rin mahirap naman magsabi lang na hindi ka susubok, di ba? Na nag-give up ka. Pero sige, tingnan natin. At ito ay ano namin sa grupo at palagay ko naman ang magiging pananaw ng grupo ay ilaban pa rin yan. Okay. Kung mamarapatin lang ninyo, para naman sa mga nakikinig na mga masang nakikinig, tricycle driver, labandera, sales lady, mga guruman, at iba pang mga nasa iba't ibang sektor, ano ba yung talagang impeachable offense na sa inyong pakiwari ay may kapanalunan at talagang ito'y dapat dinggin ng Kongreso? Ako sa akin, hindi kasi malinaw sa akin yung dalawang bagay. Yung una, talaga namang kinuha yung pondo ng PhilHealth at inilagay sa proyekto ng flood control. Malinaw sa akin yun kasi pinirmahan niya yun Tapos yung pondo naman ng PhilHealth, malinaw na yun
kinuha nila. At batay doon, inilagay sa mga proyektong flood control. Yung PDIC, alam mo yan yung insurance natin. Pag nagsara bangko, meron kang ipong pera, yung perang yun, meron kang insurance, maibabalik sa'yo at least 500,000. 107 billion to, Henry. Yung sa PDIC is 89 billion, pero mabuti na hinto ng Korte Suprema, ang nakuha is 60 billion. Yung pangatlo, at tingin ko talaga napakasama para sa akin, yung pagkakakidnap kay Pangulong Duterte. Hindi ko issue yung tama ba umalis si Pangulong Duterte o guilty ba siya. Alam mo, si Pulong Erap nagkaroon ng kaso sa Pilipinas. Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nagkaroon ng kaso sa Pilipinas. Eh bakit naman ang Pangulong Duterte, kung mayroon nga tayong OFW na totoong nagkakaso sa ibang bansa, nagtumutulong tayo, binibigyan natin ng legal na pagtulong, kinukukop natin, nakikiusap tayo sa gobyerno. Etong mismong Pilipino at dating presidente, isinuko natin sa isang banyagang korte. Isinuko natin sa batas na hindi natin batas. Parang sa akin, maling-mali yun. So, eto, nakita ko dito yung unprogrammed allocation, malaking bagay yan. 1.5 trillion po, Henry, ang pinag-uusapan natin in the span of 3 years. Ang 1.5 trillion, talagang kung saan nila binato. Yung Metro Manila Subway, madalas ko yan sinasabi dahil alam mo, taga Metro Manila ako at naranasan ko yung traffic. Kinuha niyo yung pondo Imbis na yung pondo nandyan, kinuha niyo na naman. Saan yung nilagay na naman ang proyektong yan? Sa flood control, sa mga signage, sa mga cat's eye, yung mga malalaking kickback. Sana 2028, tapos na yan. Dapat sana, isa yun sa mga proyekto na natapos ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa ngayon, hindi na. 2 years yan, ma-extend. Siguro 2030 na yan matatapos. Yan ba yung binabanggit ninyo ng mga foreign assisted na matitenga o baka wag naman sana, hindi matapos dahil nga wala na tayong pundong pinag-uusapan? Ang ginawa nila, hindi tama ka. Ang ginawa nila, may mga proyekto tayo, foreign assisted yan. Imbis na kunyari ang commitment natin, maglalagay ako ng 10 billion a year para sa mga proyekto niya para matapos. Kinuha mo yung 10 billion, ito naman baliktad, inilipat mo naman sa program at naglagay ka ng 10 billion na flood control. Yung binabanggit ko naman sa PhilHealth kanina, yun ay programa na talagang pangkalusugan na kung saan nakakaingit na. Alam mo yung Thailand, Henry, sa ngayon kahit anong sakit mo na ospital ka, ang babayaran mo lang ay 10%. Ang Pilipino ngayon nagbabayad 50 to 60%. Kung magkano ang hospital kayo ng babayaran mo, imbis na pala palawakin ang programa, pagandahin yung itutulong sa iyo, kinuha naman yung pondo na napakasayang. Dahil maraming nagkakasakit na Pilipino, pera natin yun, Henry, hindi pera ng gobyerno yung PhilHealth, kinuha naman ninyo para sa mga proyektong hindi naman karapat-dapat. Opo. So those are the impeachable offense, culpable violation of the constitutions. Yes, Henry. Actually, meron tayong 10 grounds na iba't ibang kaso. Pero ito yung mga na-highlight sa akin. Ito yung mga malilinaw sa akin na talagang kaso na may violation. Alam mo yung unprogram, Henry, magugulat ka. Di ba yung unprogram, ang usapan dyan, parang sa bahay. Pamalengke ka, 2,000. Ang gasto sa buong bahay mo na, 2,000 a month. Ngayon, meron ka palang biglang kita. So doon mo ilalagay yung unprogram mo. O sige, pag may sweldo ko at lumagpas yung aking kita, may 2,500 ako, yung 500, ilagay natin na kumain naman tayo sa labas, manood tayong sine. Nangyari February pa lang Hindi mo pa nga nakikita kung may sobrang pondo ng gobyerno. Alam mo, Henry, signed by because that should be approved by the President, yung mga unprogrammed allocation. Pebrero pa lang nilabas na nila. Hindi pa nga tapos yung taon, hindi mo pa alam yung kita mo, hindi mo pa nga alam. Kaya di ba ang sinasabi ng Pinay nila, Congressman Irice, paano tayo nagkaroon ng unprogrammed allocation? Di ba umuutang nga tayo para punuan yung pondo natin sa ngayon, ang budget natin? So sabi nila, unconstitutional yun. Yan yung mga bagay na malinaw sa akin. Dahil yan ay may pirma ng Pangulo at may desisyon ng Pangulo. So anong nangyari? Dahil wala namang pumasok na extra ang kita ang gobyerno para sa program, yung mga binabanggit po ninyo na mga pondo from different agencies, GOCCs, ay nagalaw at para pondohan yung program.
Correct. May mga nagalaw dahil nga para... Hindi, ang nangyari sa PhilHealth, yun yung binanggit mo. Na talagang ginalaw nila para may pondo silang ilalabas. Yes. Para dito may cash. Oo. Yung isa namang style naman nila ay para bang nagsabi ka na ang pera ko lang ay 2,000, imbis na ibili mo ng pamalengke, ang bayad ng kuryente at tubig, nanood ka na ng sine. Dapat nga pag may extra kita lang ang pondong yun. So yun ginalaw din nila. Kaya pati yung mga foreign assisted, pangbayad natin sa mga foreign assisted, nagalaw din. Nagalaw din. Kasi pagka nag-submit ang Pangulo ng budget ending, sasabi siya, ito 6 na trilyon. Kasama din ang foreign assisted, di ba? Ang Kongreso, hindi naman nila pwedeng gawing 6.5 trillion. Hindi sila pwedeng magdagdag. So, ang ginawa naman nila, hinugot nila itong mga foreign assisted, inilagay sa program, at doon sa mismong 6 trillion, doon nila nilagay din ang flood control. Para mukhang 6 trillion pa rin. Hindi gumalaw ang pondo. Pero naging problema, ang ginalaw mo ay yung mga pangunahing proyekto na dapat postpone na ibalik natin. Binabanggit ninyo yung PhilHealth. Malapit sa sigmura, yun eh. Oo. Alam mo, may nakita akong video, Henry, yung... Ko alam kung ano yung video na yun, pero yung ama, buhat niya yung anak niya, parang ayaw siguro tanggapin. Yan yung mga binabanggit na mga bagay na naintindihan natin, di ba, nung simula, totoo naman, baka kulang ang pondo pa ng PhilHealth, hindi pa ganun kalaki yung PhilHealth, kaya yung mga programa nila maliliit lamang. Pero ngayon na may ipon na siyang pondo, dapat hindi natin ginagalaw at pinapabayaan natin lumaki pa yung pondo niya para kung sakasakali naman, mas malaki ang benepisyo sa tao. Kaya lang, mas malaki ang tulong sa tao. Paano ito kung hindi na matutuloy yung impeachment na kayo ang grupo ninyo nagfa-file at yan ang mga nakalatag na mga opensya? Paano po ito? Wala nang ibig ba sabihin nun? Wala na hong lalaban para sa mga binabanggit niyo, biktima ng PhilHealth, biktima ng PDIC, yung pagkawala ng pondo sa mga sa subway. Paano yan kung wala na, kung hindi na matutuloy yun sa inyo? Well, actually, Henry, yan nga yung isang bagay na pinag-uusapan namin. Siyempre, pag pumasok kami sa Kongreso, hindi naman namin na baka bigla nilang pagbotohan. Sabihin nila, hindi, walang form, walang substance. Ibang problema na naman yun. Pero ang punto lang namin, nung kami unay lumapit sa Kongreso, ito lang nga talaga yung paraan na itulak namin. Sa isang legal na pamamaraan, katulad na banggit mo kanina, nung yung diniscuss mo yung impeachment process, ito lang ang pagkakataon ng taong bayan makapagreklamo. Dahil ang Pangulo, hindi ka pa pwede mag-file sa ombudsman, hindi ka pwede mag-file ng korte. So, yan din ang paglalaban namin at yun din, kung meron talagang papasok na mag-endorse, tingnan natin, pag-usapan natin. Siyempre, kailangan ilaban. Kahit natalunin nila yan sa unang pagkakataon, boto nila yan ilaban pa rin. Pero hindi kami titigil, Henry. Itong mga sinasabi namin ngayong mga issues, itong mga bagay na to, tuloy-tuloy pa rin yung aming pagsasalita tungkol dyan. At may mga hakbangin pa rin naman kami na gagawin. Nababanggit niyo yung hakbangin. May nakita akong sa 30, tama ba yun? January 30 ba yun? May mga... 31. 31. Paki-refresh nyo nga uli yung ating mga kababayan about that. Yes, meron kaming gagawin ng pagkilos, motorcade caravan. Magkikita-kita po. Dalawa po ang meeting point. Ang isang grupo, pwede yung pumunta sa SM MOA. Diyan sila, kami naman sa manggagaling sa bandang Quezon City, bandang Bulacan, Valenzuela, Malabon, Nabotas. Diyan po kami magkikita-kita sa White Plains. At tatahakin po namin yung kabuuan ng EDSA bilang pagkilos protesta dito sa nangyayari sa ating bansa. Alright. At ito naman ay well coordinated, properly discussed with the authorities. Yes, Henry. Meron man kami si General Ordonez, ang aming ground commander para dito. Sila yung mga gumagawa ng coordination sa lahat, mga sa organization. At yan po ay sana makasama po namin kayo. Hindi naman ito katagalan, basta tayo magkasama-sama para may labas po rin naman natin yung hinaing natin sa nangyayari at yung ginagawa ng ating Pangulo dito sa ating bansa sa ngayon. So, motorcade yan, kung ano man sasakyan ninyo, basta properly identified na kasama ng grupo ninyo, walang dapat ipangamba yung sasali na baka mamaya parahin, hulihin,
hatakin ng sasakyan. Wala namang ganyan mangyayari. Well, Andy, siyempre, yung huli, hindi ko naman alam. Pero palagay ko naman hindi. Alam mo, magandang nangyari sa amin kahit anong nagkaroon ng pagkilos nitong November. Yung mga law enforcement naman din natin, alam din nila eh. No, masakit din sa loob nila dahil Pilipino rin naman sila, apektado rin sila sa nangyayari. Diba? Ayaw din nila yung patuloy na korupsyon na naririnig at nakikita nila at nasusubaybayan nila sa nangyayari sa ating bansa. Kaya talagay ko naman siguro walang ganyan na mangyari. In fact, kami, Henry, ngayon nasa Cebu sa ngayon, kaya kami hindi ako nakasagot kagad, pero karating lang namin, meron din pagkilos dito at kami naman ang makikisama sa kanila bilang pakikisa doon sa damdamin ng mga kababayan natin sa Cebu. Kong, last question pala, yung, kasi may inilabas na video si Congressman Leandro Libiste that this government, ang ating daw pong gobyerno ngayon ay nasa ilalim na ng de facto martial law. At siyempre, ang reaksyon ng Malacanang hindi totoo. Reaksyon ng DILG hindi naman yan totoo. Kung kayo ba ang tatanungin at batay sa inyong obserbasyon, ano ang inyong assessment dito? Well, siguro, Henry, nanggaling kasi si Congressman Libiste doon sa sitwasyon na nung magsalita siya, ay bigla naman siyang kinasuhan kung ano nung sinabi tungkol sa kanya. Nagsalita rin dati dyan si General Pokis, kung nare-recall mo, inaresto nung pag-uwi na galing sa airport. Marami na rin kami mga kasama ang may mga kaso. So, siguro ang pananaw ni Congressman Libiste, at ako naman naniniwala doon sa kanyang paninindigan, wag naman. Kung may issue tayo, pag-usapan natin. Kung meron kayo nakikitang mali, pag-usapan natin yung issue. Pero wag naman yung pagkalumalaban, yun ang nakakasuhan. Yun ang nagkakaroon ng mga problema. Yung mga totoong nagnakaw sa DPWH, yung nagnakaw ng mga contractor, alam mo, si contractor nga, Henry, na may kaso dyan, nakita pa namin nung sa abroad. Nagulat kami, sabi may hold departure order. Para ba walang nangyari sa kanila? Diba? Eto, Henry, magandang palaisipan. Diba sabi nila si Henry Alcantara daw, ano na ngayon? State witness. Witness. Oo. Ngayon ko lang sasabihin to, programa mo. Ibiruin mo, ang sabi niya, 60 billion daw ang pumasok magmula nung siya ay umupo sa Bulacan. Ang sabi niya, ang nakukuha niya, 8%. So, ang 8% ng 60 billion ay 4.8 billion pesos. Ang isinuli niya is 180 million ba? 170 million pesos. Ngayon, dahil state witness na siya, wala na siyang kaso. Dahil state witness na siya, at nagbigay na siya ng pera, kung ano ba yung nakuha na pa niya, wala nang usapan doon. At saka yung sobra sa nakuha niya, kanino napunta? Sa kanya. Oo. Nasa kanya pa rin, Henry. Dahil sabi niya, malinaw at kahit tingnan nila yung budget, 60 billion ang napunta sa kanyang distrito. Doon sa kanyang, sabi niya, doon pa lang daw sa kanya mismo ay 8%. Hindi pa niya pinag-uusapan sa mismo contractor. Hindi pa niya pinag-uusapan yung BAC o yung Bids and Awards Committee na nagbibigay din sila ng pera. Diba? So, kung sabihin mo na lang na 10%, ang tingin ko na sa mga 15%, pero sabihin mo lang 10%. So, that is 6 billion pesos. Ngayon, nagsoli sa 180 o 170 o 180 million pesos. Ako na 6 billion. Patay pa lang yan sa mga datos, sa nakita natin na papel. So, paano yan? So, ito yung mga sinasabi natin na parang hindi ba tama, Henry? Yan yung sinasabi ni Kong Lian. Pagkakampi ka, igipitin ka, kahit nagsasabi ka lang ng katotohanan, nagsasabi ka ng mga problema, pero pagka kasama ka, pwedeng pag-usapan. Oo. Yung parang yung nabasa ko rin yata yung sinabi ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belica na sa gobyernong ito pwede kang magnakaw pero bawal magsalita. May mga ganong pambanggit si Greco eh. Tama. Oo. Kasi yun yung reaction niya ata kay General Pokis. Kasi General Pokis napaka-adong tao niyan eh. Yan ang sinasabi nga niya, non-political kami. Pero yung sinasabi niya, may kawan, may korupsyon. Kaso ang nangyari nga sa kanya, pagdating niya sa airport, alam mo naman Henry, di ba? Dating general yan, nagservisyo sa bansa, nagservisyo sa sandatang lakas. Alam mo naman yung, sir, uwi muna kayo.
Tapos hintayin namin kayo sa korte. Eto, sinalubong, pinusasan. Medyo, diba, parang ano. Anyway, Kong, kami po'y nagtithank you. Nagpapasalamat po kami sa inyo. No matter how busy you are, nasagot ninyo, tapagbigyan po ninyo kami. It's an honor to have you on air. Salamat po ng marami. Thank you, Henry. And it's my pleasure. Magandang hapon po sa lahat ng ating kababayan. Henry, mabuhay ka. Thank you. Salamat. Congressman Mike Defensor. Balansyado! 6:06 na po ng gabi. Balansyado! Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa bed, alam plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tipid tips sa pamimili sa grocery, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa sa pinakamahirap gawin ng isang mommy ay ang pagbabudget, lalo na sa grocery. Kaya naman narito ang mga tips upang ang ating pamimili ay maging pocket-friendly. Una, make a plan. Gumawa ng listahan. Tignang mabuti kung ano ang wala at ilista bago pumunta ng grocery. Make sure na susundin lamang kung ano ang nakalista. Pangalawa, eat and go. Siguraduhin kumain muna bago umalis. Sa pamamagitan nito ay makatitipid ka sa pagkain sa mga fast food dahil hindi ka makararamdam ng gutom. At pangatlo, big is better. Mas mainam kung malalaki ang bibilhin tulad ng shampoo, powder soap at iba pa dahil mas malaki ang matitipid kaysa bumili ng maliliit. At pang-apat,
check the date. Laging i-check kung kailan mag-expire ang mga produktong bibilhin upang magamit ng matagal-tagal na panahon. At panglima, umiwas sa paggamit ng credit card. Kung kayang bayaran ng cash, ay mas mainam ito. Iwasan gamitin ang credit card upang hindi maging impulsive buyer. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga
gising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Sabi ni Congressman Leandro Oliviste, deho ba, kung inyo rin napakinggan nung isang gabi, sabi niya, ang mga tahimik, ang mga hindi nagsasalita at ang mga nababayaran ay maaalaala ng kasaysayan bilang protektor ng magnanakaw, mga mandarambong at mga kurakot sa ating bayan. Samantala sa ating pong mga balita, Malacanang muling dumistansya desisyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Duterte. RH number 14 left Narciso Let. Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang pamahalaan ng Pilipinas kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iyan ang maiksing tugon ng Malacanang nang mahinga ng reaksyon sa development sa International Criminal Court. Ito'y makarang ideklara ng ICC Pre-Trial Chamber na fit si Duterte na humarap sa pre-trial proceedings sa kabila ng pag-iit ng kanyang kampo na cognitively impaired ang dating presidente dahil sa edad na 80. Itinakda na ang confirmation of charges hearing sa dating Pangulo sa February 23, 2026. Una nang iginiit ng palasyo na walang kinalaman ng Administrasyong Marcos sa kaso ni Duterte kaya dapat ipaubayan na sa korte at sa mga abogado ng bawat partido ang usapin. Batay sa dokumentong inilabas ng ICC, pinapanagot ang dating Pangulo sa 3 counts ng murder bilang crimes against humanity. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, may-ari ng MV Tricia Christine 3. Kasama si Zamboanga City Mayor Olaso, pinakakasuhan na. RH number 12, Milky Rigunan. Okay? Nakikiramay ang ilang mambabatas mula sa Mindanao sa mga pamilya ng mga biktima ng lumubog na MV Tricia Christine 2 sa karagatang sakop ng Basilan. Sa sesyon ngayong hapon, magkakaiwalay na nag-privilege speech ang mga Mindanaoan congressmen tungkol sa trahedyang ikinamatay ng 18 katao. Ayon kay Sulu Representative Samir Tan, part owner ng Allison Shipping Line sa Zamboanga City Mayor, Kimer Adan Olaso ang may-ari ng naaksidenteng Roro. Gate ni Tan, may pananagutan si Olaso at dapat mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima. Tinawag ni Tan na lumulubog at umaapoy ang mga barko ng Allison Shipping Lines na bumabiyahe sa iba't ibang lalawigan sa Mindanao. Narito si Sulu Representative Samir Tan. The mayor, with all due respect, is my colleague during the 19th Congress. If I may name him, Mayor Kimer Olaso, I am respectfully calling on you that please take responsibility on this incident because come to think of it, you're the chief local executive. Anyone you blame, it all boils down on you because you are the local chief executive and it is your responsibility. Furthermore, the business is, as far as my knowledge is concerned, you're a part owner of this business. And it happened 3 times already in a decade. Imagine of all the vessels, of the many vessels, shipping vessels, traveling from Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, lahat sa inyo ang lumulubog at umaapoy. So this is a clear sign of negligence.
Sa panig ni Basilan Representative Yusuf Alano, hindi biro ang 3 insidente sa loob ng isang dekada na kinasasangkutan ng Allison Shipping. 2016 lumubog ang MV Danica Joy 2, 2023 naman nasunog ang Lady Mary 3 na ikinamatayan ng 31 katao. Nanawagan naman si Representative Ayman Tan ng Kusog-Tausug Party List ng full and independent investigation. Ako si Mildred Buna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Melky. Dating PLLO Chief Dong Mendoza itatalaga naman bilang Senate Secretary. RH number 28, Raymond Adpaz. Raymond. Tuloy ang pakikipagtrabaho ni dating Presidential Legislative Liaison Office Chief Mark Leandro Dong Mendoza sa mga taga-legislative branch ng gobyerno. Iti matapos sabihin ni Senate President Vicente Tito Soto III na itatalaga siya bilang Senate Secretary simula sa February 2 kapalit ni Atty. Renato Bantog na magre-retiro na sa serbisyo. Makasaysayan ang pagkatalaga kay Mendoza dahil dati rin siyang nanilbihan bilang Secretary ng Kamara de Representantes bago na italaga sa PLLO noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang Senate Secretary si Mendoza ang mga kasiwa sa legislative operations, records at administrative functions ng Senado. Siya rin ang mamamahala sa plenary documentation, committee referrals at sa koordinasyon sa pagitan ng Senado at mga ahensya ng pamahalaan. Ang pagiging Senate Secretary ay isa sa pinakamaimpluwensya na non-elective position sa Senado. Si Mendoza ay dati ring congressman ng lalawigan ng Batangas. Itatalaga din ni Senate President Soto si retired Philippine Air Force Chief Major General Rene Samonte bilang Chief ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Si Samonte ay dati nang naging head ng OSAA nung si Soto ang Senate President sa nakalipas na 19th Congress. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Samantala, report na may Filipino mercenary sa Russian Armed Forces biniberipika ng AFP. Balita mula kay Edniel Parosa. Edniel? Patuloy pang bineberipika ang nasa datahang lakas ang ulat ng Ukraine Defense Authorities na may napatay na Pilipino sa hanay ng Russian Armed Forces. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakikipag-ugnayan sila sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Pero sa ngayon ay third-party sources pa rin umano ang naglalabas ng impormasyon kaya hindi pa ito makumpirma ng AFP. Nagsalita na rin ang Department of Foreign Affairs at pareho ang tono sa militar. Batay sa mga news item ng Kyiv Post, isang Filipino citizen na John Patrick ang kasama umano sa tropang Rusong napaslang sa encounter sa Donetsk region. May na-recover umanong datos sa naiwan niyang gadget kung saan lumilitaw na 1 linggo lamang ang kanyang dinaanang training bago isinabak sa frontline na kung tawagin ay meat assault. Inilabas din ang naturang news outlet ang larawan ng umano'y Filipino mercenary na galing sa military intelligence ng Ukraine. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, China, ASEAN, nakatakdang pag-usapan naman ang panukalang Code of Conduct sa South China Sea. RH for my partner, Karen Oyong. Karen. Nakatakdang talakayan ng China at mga miyembro ng Southeast Asian nations kasama ang Pilipinas ang panukalang Code of Conduct sa South China Sea kung saan inaasahang itutuloy ang negosasyon na may layuning maiwasan ang lumalalang tensyon at kinalaunan ay armed conflict dahil sa mga pinag-aagawang teritoryo sa naturang rehiyon. Ayon sa ilang Southeast Asian diplomats na nakausap ng DZRH, sinabi nilang gaganapin sa Cebu ang naturang negosasyon kung saan magpupulong ang ilang technical working groups at senior officials ng China at mga ASEAN member states sa darating na Enero 30 hanggang Pebrero 2, isang araw matapos ang ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magsasagawa ng negosasyon sa bansa sa ilalim ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN nitong taon. Bilang chair, mariing isinusulong ng Pilipinas ang negosasyon para sa Code of Conduct dahil na rin
sa tumataas na tensyon na sanhi ng mga insidente sa pinag-aagawang teritoryo sa pagitan ng China at ilang ASEAN states at ilang mga insidente sa pagitan ng China Coast Guard at Navy nito laban naman sa mga vessels ng Pilipinas kamakailan. Batid naman ng isang diplomat na optimistic sila sa nalalapit na pagpupulong at umaasa na magiging maganda ang kalalabasan nito. Hindi naman lalahok sa naturang pagpupulong ang Timor-Leste na pinakabagong miyembro ng ASEAN simula Oktubre ng nakaraang taon ayon sa mga diplomats. Nauna rito nabanggit ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro sa isang media interview na may ihahain siyang bagong estratehiya kasama ang kanyang mga ASEAN counterparts sa isang closed-door meeting sa Cebu upang maisulong o maisakatuparan na ang matagal na nabalam na Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China. Mula sa Cebu, ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Karen. Samantala, isang sunog na naganap sa storage area sa Tansya sa Cavite pero kontrolado na po ayon sa BFP. RH27, noche ka angas noche. Kaya Henry, ang pinakabago dito ay naapulan na itong sunog dito sa isang storage area sa Postema Sahod Ulan sa bayan ng Tansa, Cavite. Alas 5:59 ngayong gabi nang ideklarang fire out ng Tansa Cavite Bureau of Fire Protection. Ayon sa report, imbakan ng halo-halong scrap materials ang nilamon ng apoy. Umabot sa ikalawang alarmang sunog na ngayon ay iniimbestigahan pa rin ng Tansa BFP ang sanhi ng sunog maging ang halaga ng napinsala. RH27 at sika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche. Samantala sa probinsya na tayo. 17 anyos na estudyante patay sa karambola ng mga sasakyan sa Abukay sa Bataan. RH37, Danny Kumilang. Danny! Nasawi ang isang 17 anyos na babaeng estudyante matapos masangkot ito sa isang malagim na aksidente sa National Road, Barangay Kalaylayan, Abukay, Bataan, alas 12:30 kaninang tanghali. Kinilala ang biktima na si alias Lovely, residente ng Barangay Lalawigan sa Malbatan na bagong transfer lang ng school sa lugar at idiniklara siyang dead on the spot matapos masagasaan sa ulo. Batay sa ulat ng pulisya, 3 sasakyan ang sangkot sa naganap na insidente. Isang passenger bus na biyaheng San Fernando, Balanga na minamaneho ng isang 47 anyos na driver mula sa Barangay Kapitangan, Abukay. Isang Honda motorcycle na minamaneho naman ito ng biktima at isang bisikleta na minamaneho ng isang 40 anyos na residente ng Barangay Lote, Balanga City. Ayon sa paunang investigasyon, pawang northbound ang direksyon ng 3 sasakyan. Habang binabaybay umano ng motorsiklo ang shoulder ng karsada, bumangga ito sa bisikleta. Dahilan upang tumama naman ang motorsiklo sa kanang huliang bahagi ng bus at naging dahilan para mapailalim ang biktima sa bus at masagasaan. Agad rumespondi ang Abukay Rescue Team na pinamunuan ni Ryan Mamalateo sa lugar. Kasalukuyang inihanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple damage to property laban sa sangkot sa aksidente. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Salamat, Danny! Isa naman ang patay, 7 sugatan. Tapos maaksidente ang isang SUV sa Tiplex sa Posorobio sa Pangasinan. Balita mula kay Freddy Pardo. Freddy. Patay ang isang seafarer habang sugatan ng 7 mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales matapos maaksidente ang kanilang sinasakyang SUV sa bayan ng Posorobio. Sa ulat ni Posorobio ay si Chief of Police Major Napoleon Election Jr. naganap ang aksidente sa may hangganan ng Barangay Poblacion Distrito Posorobio at Barangay Limansangan, Binalonan sa loob ng Tipilex bandang 1:00 ng madaling araw. Sa investigasyon nabatid na sumabog ang hulihang gulong ng SUV at na-lose control sa manubela ang driver.
na nagpagulong-gulong ang kanilang sasakyan bago bumangga sa metal road barrier. Dugang isinugod sa Pusurubio Community Hospital ng Tiplex Emergency Crew ang 8 sakay, subalit idiniklarang dead on arrival lang isa sa mga ito habang kasalukuyan pang inuobserban sa paghamutan ang 7 mga kadete. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarti taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Thank you, Freddy! Samantala, lalaki na kuryente naman, ako patay sa Carigara, Leyte. Jimmy Angay, Jimmy. Isang lalaki patay matapos makuryente habang nanguhuli ng isda sa isang sapa sa bayan ng Carigara, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Rick 35 anyos, habal-habal driver sa dintang barangay Upper Hiraan, Carigara, Leyte. Nangyari ang insidente sa barangay Barayong at barangay Manloy sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP ang biktima ay pumunta sa isang sapa kasama ang kanyang anak na si Junjun na 17 anyos sa boundary ng barangay Barayong at barangay Manloy para mangoryente ng isda. Nang aksidenteng makuryente ang biktima, bumagsak sa tubig. Ayon sa anak nito na si Junjun, hinilapan niya ang kaniyang tatay sa tabi ng sapa at humingi ng saklolo. Agad naman rumisponde ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office personnel at itinakbo ang biktima sa Carigara District Hospital para malapatan ng kaukulang lunas, subalit iniklara na dead on arrival ng attending physician. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aristartito Jimmy Angay para sa DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Thank you, Jimmy. Samantala, balita mula sa ibahing dagat Russia. Nag-aalok ng cash bonus, paglaya naman sa kulungan at pag-akit ng mga dayuhang tumira sa bansa para madagdagan ang kanilang puwersa sa Ukraine. Baka gusto ninyong maging Ruso. Jackie Recio, Jackie! Nag-aalok ng malaking cash bonus at posibilidad ng kalayaan naman para sa mga nakaipiit sa Russia ang gobyerno nito. Ang kondisyon lamang ay kinakailangan lumahok sa pakikipaglaban sa Ukraine. Sa ulat ng Associated Press, paraan ito ng Russian government para ma-replenish o muling madagdagan ang kanilang puwersa sa nagpapatuloy na gera kontra Ukraine. Ilang dayuhan mula India, Nepal at Bangladesh ay nagreklamo na naloko sila ng mga recruiter sa Russia para lumaban sa nagpapatuloy na digmaan. Isang Bangladeshi national ang nagsabi na unang inalok sa kanya ang trabaho bilang maging janitor sa Russia, pero pagdating sa bansa ay naitalaga pa siya sa front lines sa Ukraine. Palaisipan pa rin ang tunay na bilang ng nakadeploy na military troops ng Russia sa Ukraine dahil sa masikretong defense sector. Inanunsyo noong nakaraang buwan ni Russian President Vladimir Putin na mayroong 700,000 Russian troops sa Ukraine at nasa kaparehong bilang din noong 2024. Gayunpaman, sa ulat naman ng British Defense Ministry, pinaghihinala ang umabot na sa mahigit 1 milyon ang nasawi at nasugatang sundalo ng Russia sa nagpapatuloy na labanan sa Ukraine. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Recio ng DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Thank you, Jackie! Aha! Gano'n pa nakarami ng namamatay roon, ano? Oo. Sagupaan dyan, sa sagupaan ng Russia at saka ng Ukraine, ano? Naman sanang magreplika yan. Panalangin natin sapagkat may mga bigiriang pinangangambahan tayo. Huwag namang magiging replika yan dito sa Asia. Aktor na si Edward Barber, isa na raw hong ordained pastor. Sino ba rin si Edward Barber Josa? Josa Grosa, Josa! Isang bagong yugto sa buhay ang binuksan ni dating Pinoy Big Brother housemate at aktor na si Edward Barber matapos ang opisyal na ma-ordain bilang pastor. Inanunsyo ng Favorite Church Manila ang ordinasyon ni Barber sa isang Instagram post kung saan kabilang siya sa mga bagong ordained pastors at pastors in training ng simbahan. Sumikat si Barber matapos sumali sa Pinoy Big Brother Lucky 7 noong 2016 at naging bahagi ng sikat na love team na Mayward kasama si Maymay Entrata. Sa kabila ng kanyang showbiz career, naging bukas si Barber sa kanyang mas aktibong paglilingkod sa simbahan at kasalukuyang nag-host ng faith-centered podcast na The Painfully Human. Noong 2024, ibinahagi ni Edward sa isang panayam na natuklasan niya ang kanyang calling sa panahon ng personal at career struggles. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Ayan. Thank you, Josa. Magandang ko naman yan.
Oo, magandang profesyon at bokasyon, di ba? Oh, congratulations at good luck kay Mr. Edward Barber. Naalala ko yung isang kasabihan, di ba? Serving God is not repentant. Wala kang ipagsisisi diyan sa gagawin mong yan. Anyway, salamat po ng marami sa inyong lahat sa inyong ginawang pagsalo sa ating palatuntunang balansyado. Sa ngalan ng aking partner kanina na si Josa Cruzant at ng aking partner na si Karen Oyong na ngayon ho'y nasa Cebu para sa isang misyon sapagkat may mga foreign relations activities na may kaugnayan po sa kanyang kinocover sa mga naghahanap kay Ate Karen. Maraming salamat po sa inyo. Palagi lang namin pong lambing sa ating mga kababayan. Kung nais nating umaluan, guminhawa ang buhay, huwag na tayong gagaya sa mga magnanakaw na gumiginhawa at yumayaman, nagkakaroon ng santambak at kung ano-anong mga posisyon at ari-arian galing naman ho sa masama, galing sa nakaw, galing sa kurap. Huwag tayong gagaya sa mga yan. Bakos, tayo po'y magsumikap, magsumipag, magpapawis, at syempre laging magdasal, manalangin sa may kapal, tumulong sa kapong nangangailangan, dahil help is wealth. Maraming salamat po. Ako si Henry Uri. Bye! Ang tabayanan po ninyo ang Usapang Legal. Balansyado!